Kinabukasan ng gabi ang flight ko papuntang Cebu. Nasa airport na ako. Tinignan ko muli ang lugar kung saan ako sinilang. Babalik ako at sa pagbabalik ko iba ng Alora na makikita at makikilala nyo. Iiwan ko sa lugar na tong puso ko. Kahit na nadudurog ako ng paulit-ulit na masasaktan, ikakayanin ko. Para din sa amin to, sa akin. Sana sa pagbalik ko'y wala ng Nathaniel Montecalvo na nasa puso ko. December ngayon, malapit na palang Pasko't New Year. Pero hindi ako pwedeng umuwi dahil baka makita ko lang si Nathaniel doon. Kahit na gusto ko siyang kalimutan na hindi ko magawa. Palagi hindi siya sumasagi sa isipan ko. Balita sa akin ni Susie ay palagi may kasamang babae si Nathaniel. Iba't ibang babae yun. Siguro nabaling itong atensyon sa ibang babae. Mas mabuti na yun, mas mapayapa din ang buhay ko dito sa Cebu. Ilang buwan na ako dito, ni minsan ni walang Nathaniel na dumating. Alora, may bisita ka. Nakangiting saad na Eileen. Ang naging kaibigan ko dito. Sino naman yan? Tanong ko dito. Sino pa ba yung manliligaw mo? Ngisi nito. I just rolled my eyes. Si Carl ay masugid ko manliligaw dito. Kahit na ilang beses ko siyang sabihan na wala sa isip kong pagbo-boyfriend, ay hindi ito nakikinig. Paalisin mo na lang. Sabihin mo na busy ako. Okay, umalis na si Eileen. Alam na ni Eileen kung anong gagawin at paano mapapaalis si Carl. Gabi na nang matapos ako, kaya malalim ng gabi na umuwi ako sa apartment ko. Apartment lang ang kinuha ko. Noong uni nagalit talaga si Mommy sa desisyon ko na dito sa Cebu branch magpa-assign. Pero wala na siyang magagawa. Nandito na ako. May dahilan naman din kasi ako kung bakit ako dito nagpa-assign. Ayaw niya sana na sa isang apartment ako magstay, but I insist. Gusto sana ni Mommy na isa sa mansyon namin ako tumira, pero hindi ako pumayag, kaya wala itong nagawa kung hindi sundin ang gusto ko. 5 buwan na ako dito, simula nang umalis ako sa Mindanao at wala na akong balita sa mga tao doon. Ayaw ko makibalita dahil baka mawala ako. Ang lahat ng sinakripisyo ko, pero sadya talagang mapaglaro ang tadhana dahil si Susie mismo nag-contact sa akin at sinabi niyang nalalapit ng kasal ni Jan. Hindi ko naman nakalain na ikakasal na si Jan. At hindi ko pa namimit ang groom niya. Nasa Cebu daw kasi silang lahat dahil dito gaganapin ang kasal. Yun ang gusto ni Jan at ng kanyang mapapangasawa. Actually, magkikita kami mamaya kaya may dali kong trabaho ko dito para makasunod agad kina Susie. Kung hindi pa ako kinontak ni Susie kagabi ay baka hindi ko pa malalamang nandito silang lahat. Masyado talaga mapaglihim si Jan. Akala ko talaga noon hindi to ikakasal. Kaso ito palang mauuna sa aming magkakaibigan. Nang matapos na ako'y agad akong tumayo, iniligpit ko mga gamit na nagkalat sa mesa ko at agad na umalis sa office ko. Nadaanan ko pa si Eileen na abala sa ginagawa. Mauna na ako, Lynn, may pupuntahan pa kasi ako. Saad ko dito. Abala ko sa paghahalukay sa bag ko dahil hinahanap ko ang susi ng sasakyan. Sige, susunod na lang ako. Umalis na ako nang mahanap ko ng susi ng sasakyan ko. Pumunta ako sa parking lot at agad na sumakay sa aking sasakyan. Samantalang hindi alam ni Alora ay may tao palang nakamasid sa kanya. Matagal na siya nitong sinusundan pero hindi ito nilapitan ng taong yun. Tinitignan lang siya ng taong yun mula sa malayo. Nakarating ako sa isang bar. Kahit kailan talaga'y mahilig mag-bar ang mga kaibigan kong ito. Agad akong pumasok sa bar at pumunta sa VIP room. Nandun na silang lahat, ako na lang yatang hinihintay nila. Alora! Sigaw ni Susie. Rinig na rinig kong sigaw nito dahil nasa loob kami ng VIP room. Teka lang, may hinihintay pa tayo, sabi ni Susie sa amin. Kumunot ang noo ko. I know this man. Mga kaibigan to ni Nathaniel. Pero ang alam ko yung si Nathaniel ang mas bata sa kanila. Halos kaidaran lang yata namin ng mga to. Oo, ayan na pala siya. Bumukas ang pinto ng VIP room at pumasok doon ang isang lalaking hindi ko iniisip na makikita ko ngayon dito. Tila ba nag-slow motion ang lahat? Kahit ang galaw nito nag-slow motion din. Nakatitig lang ako dito. Napalunok ako na magtamang mga mata namin. Sobrang lamig ng tingin nito sa akin at may kasama tong babae at hindi yung si Macy. Bakit nasasaktan ako? Dapat hindi ako nasasaktan. Wala akong karapatan na masaktan. Agad na iniwas kong aking mata sa gawin ni Nathaniel. Kinapa kong sarili kong damdamin. May sakit akong nararamdaman doon. Pero itong gusto ko, mabuti na din to. Mas lalong lumalalim ang gabit, mas lalong madami na kaming maiinom.
Si Nathaniel at ang kasama nito'y nagme-make out na. Hindi ako makatingin sa kanila. Nasasaktan ako na parang dinudurog ang puso ko. Dahil nga may tama na ako, tumayo ako, hindi para lapitan sila, kundi para umalis dahil hindi ko na kayang ginagawa ni Nathaniel. Alam kong akong lumayo, pero bakit ang sakit-sakit? Lumabas ako at wala nang balak na bumalik sa loob. Gusto ko mapag-isa dahil sobra ako nasasaktan. Malapit na din akong maiyak. Agad ako nakapasok sa sasakyan ko at doon ay binuhos kong lahat ng sakit na nararamdaman ko. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa wala na akong mailuha. Nang matapos ang pag-iyak ko'y agad akong umalis sa bar na yon. Hindi ko na kaya pang bumalik sa loob. Ayaw ko makita si Nathaniel na nasa ibang kandungan. Nang makarating ako sa apartment ko'y lumong-lumo ako. Kaya imbis na mupo ako sa sofa ay pumasok na lang ako sa kwarto ko at humiga sa kama. Hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Nagising ako kinaumagahan na masakit ang ulo ko. Medyo naparami kasing inom ko kagabi dahil na din sa nangyari. Agad akong bumangon at nagpunta sa banyo para maligo. Dahil maaga ako ngayon sa opisina na lang ako kakain ng agahan. Nagbihis agad ako at agad na lumabas ng kwarto. Sumakay agad ako sa sasakyan ko at ilang minutong biyahe ko'y nakarating na ako sa opisina. Agad akong pumasok at naabutan ko doon si Eileen na abala. May client tayo sa loob ng opisina mo, sabi nito sa akin. Napansin pala niya pagpasok ko. Pagkabukas ko ng pinto ng opisina ko at nakita kong hindi ko inaasahan. Isang lalaki at isang babae lang naman na naghahalikan. Nakatalikod sa akin ang lalaki at nasa mesa kong babaeng nakaupo. Umubo ako para matawag ang pansin ng dalawa. Nanlaki ang mga mata ko na makilalang lalaki pero bigla ding napalitan ng galit yun. My office isn't a hotel room, matigas kong sabi sa kanila. Sana'y binigyan niyo ng respetong opisina ko, galit kong saad sa kanila. I am sorry, hindi ko kasi napigilan. I just kissed him. Gising sambit ng babae habang si Nathaniel naman ay malamig ang tingin sa akin. Umirap ako dahil sa sinabi ng babae. Kaya okay lang na gawin yung hotel ang opisina ko? Nanguuyam na tanong ko. Ay na bang kailangan nyo? Tanong ko kagad. May bahid na galit pa rin ang boses ko. Mga wala kasing respeto, pati opisina ko'y ginawang hotel. Ayaw ko makita ang pagmumukha ng dalawang to. Mas lalo lang na binigyan ako ng dahilan ni Nathaniel para tuluyan na siyang kalimutan talaga. Gusto ko sana magsukat ng mga dress nyo kasi invited din ako sa kasal ng kaibigan ni Nathan. Nga lang hindi ako kasali sa entourage nila. Paano ka masasali? Bruha ka, hindi ka namin kilala. Wala ditong damit na sa kabilang room, sabi ko sa kanila. Sabi kasi nung babae doon sa labas na hintayin ka namin dito. Ngumititot na bagot kayo. Kaya ginawa niyong hotel room ang opisina ko. Sorry, hinging paumanhin ng babae ngunit alam kong labas yun sa ilong. Tinignan ko si Nathaniel, nakatingin ito sa akin. May nakikita akong aliw sa mga mata nito. Naaliw ba to dahil galit ako? Eileen, tawag ko kay Eileen mula sa labas. Ginamit kong intercom na nasa loob ng opisina ko. Yes, Alora, nakangiting sagot sa akin ni Eileen. Pumasok din ito sa opisina ko. Sumandal ako sa swivel chair ko, tinignan si Nathaniel sa mga mata. Samahan mong client natin sa mga damitan para makapili sila. Ikaw nang bahalang mag-assist sa kanila dahil busy ako. Utos ko kay Eileen. Oo nga pala Alora. Nasa labas si Jeff, ngiting tura nito. Alam kasi nito kung ano ko si Jeff. Napabuntong hininga ako, parang mapapasubo ako ngayon. Kailangan kong i-entertain si Jeff to show Nathaniel na hindi ito kawalan. Ano naman kayong ginagawa ng lalaking yun dito? Who is Jeff? Sweeter niya, boyfriend ko. Sabay na salita namin ni Eileen. Tinignan ako ni Eileen, kumulitang noon ito na nakatingin sa akin. Nabigla yata to sa ginawa ko. Alam kasi nito kung ano ko si Jeff. Pinanlakihan ko ng mata si Eileen. Akala kasi ni Eileen na isa pa ding maliligaw ko din si Jeff. Pero hindi, kaibigan ko lang lalaking yun at hindi kami talo ng baklang yun. Sige na Eileen, samahan mo na sila. Agad naman tumanima si Eileen. Sinamahan itong kliyente namin pero ang tingin ni Nathaniel sa akin ay sobrang talim. Alora's POV. Lumabas ako para puntahan si Jeff. Niyaya ko siya sa loob kahit na ayaw ko nandoon na lalaking yun. Dahil alam kong manggugulo lang ay ginawa ko na lang para lang makaligtas kay Nathaniel. Pabalik na kami sa loob ng opisina ko nang makita ko si Nathaniel na tila galit na galit. Wala sa sarili akong napahawak sa braso ni Jeff. Huminto si Nathaniel sa harapan ko at galit akong tinignan. Can we talk? Malamig at matigas nitong sambit sa akin.
May bisita ako, kaya hindi pwede. Malumanay kong sabi dito. Kahit naabot-abot ang kaba sa aking dibdib. Ang galit sa mga mata ni Nathaniel ay ngayon ko lang nakita. Para bang gusto nitong pumatay. Please, Alora. Pakiusap nito sa akin. Habol-habol din ang hininga nito na para bang nagpipigil ng galit. Kausapin mo muna siya, Alora. Mag-aantay ako sa opisina mo. Sambit ni Jeff. Parang tinataboy ako ng baklang to. Kumindat pa ang gaga bago ito pumasok sa opisina ko. Baka magalit ang kasama mo. Ayaw ko ng gulo, Nathaniel. Sabi ko dito. Hindi siya manggugulo. Lumabas kami at pumunta sa isang restaurant. Ngayon ko lang napagtanto na wala pa pala akong agahan. Kaya kumukulo ang tiyan ko. Hindi ka nag-agahan? Tanong ni Nathaniel nang makaupo kaming dalawa. Nagmamadali kasi ako. Yung nakita mo kanina, hindi akong unang humalik. Paliwanag nito sa akin. Sumandal ako. Tinaasan siya ng kilay. Napabuntong hininga na lang. Hindi mo naman obligan na mag-explain. It's okay, Nathaniel. Wala din naman sa akin yun. Pero, para bang may gusto itong sabihin pero hindi nito tinuloy. Boyfriend mo ba talaga ang Jeff na yun? Tanong ito sa akin. Yes. Ngiti kong sabi sa kanya. Ginawa ko talagang lahat para maging totoo ang ngiti ko kahit na hindi. Ayaw ko makahalata si Nathaniel na siya ang gusto ko or rather to say na siya ang mahal ko. Kung pwede itatago kong nararamdaman ko sa kanya. Siguro hanggang dito na lang talaga kami o ako. Hindi pwedeng lumagpas. Siguro kung talagang kami ang para sa isa't isa or may katugunan ng nararamdaman ko para kay Nathaniel ay mukhang hindi pa itong panahon. Siguro darating din yun pero hindi pa ngayon. Dumating ang pagkain namin. Kumain kami ng tahimik. Hindi ka din nag-agahan? Tanong ko dito. Hindi, siguro nasanay na ako na hindi kumakain sa umaga. Tinignan ni Nathaniel ang oras sa relo na suot niya. Malapit na palang mag 9 AM. Kumain na lang kami at hindi na masyadong nag-usap. Nang matapos kumain, ang galit sa mata ni Nathaniel ay bumalik. Talaga bang mahal mo siya? Tanong ito sa akin, napahinto ako dahil sa sinabi nito. Ano klaseng tanong yan? Siyempre mahal ko. Ngiti kong sabi dito. Kahit na hindi naman talaga. Nababanaag ko sa mukha nito ang galit. Napasulyap ako sa kamay nito, nakakuyom yun. Bakit ganyan ang reaksyon mo, Nathaniel? Imposible na may gusto ka sa akin. Imposible na may nararamdaman ka sa akin. Ayaw ko mag-assume, kaya wag mo akong paasahin, Nathaniel. Bakit mo natanong? Magili kong tanong sa kanya. Wala. Bumalik na kami sa opisina ko at naabutan ko sa Jeff at ang kasama ni Nathaniel na nakaupo sa visitor chair. Habang nakatingin sa akin si Jeff ay para bang may pandidiri sa mukha nito. Habang ang kasama na babae naman ni Nathaniel ay nangaakit ang tingin. Ahem! Tawag pansin ko sa kanilang dalawa. Agad na tumayo si Jeff at lumapit sa akin. Hinila niya agad ako. Akala na nakakita na nakahawak ito sa bewang ko pero nagtatago ito sa likuran ko. Napatawa na lang ako sa reaksyon ni Jeff. Ano pa kaya kapag nalaman nito na ginamit ko siya para maitaboy si Nathaniel? Baka patayin o hindi kaya ay kalbuhin na ako ng baklang to. Napahilamos ako sa aking mukha ng halos ayaw tumigil ni Jeff sa kakaladkad pabalik-balik. Nandidiri ako sa titig ng babaeng yun, Alora! Impit na sigaw ni Jeff. Umiling-iling na lang ako dahil lumalabas talagang pagiging bakla ng lalaking to. Just, ew! Nakakadiri talaga! Sigaw nito muli. Baka kapag nalaman nito ang ginawa ko, mas lalong magwala ito. Kaya pinakalma ko muna ang baklang ito. Umupo ito sa visitor chair at nakatingin sa akin. Nandun pa rin sa mga mata nitong pandidiri. Alam mo naman pala na tinignan ka na ng ganun. Hindi ka pa lumabas. Alangan namang lalabas na sana ako nang siya namang pagpasok ng babaeng yun. Galit itong sabi sa akin. May kasalanan din ako sa'yo. Mahina akong sambit. Nagdadalawang isip ako kung sasabihin ko sa kanya o hindi. Tumaas ang kilay nito. At ano naman yun? Alam kong magagalit ka. I used you. And I told Nathaniel na boyfriend kita. What? Sigaw nito. Napatayo pa talaga ito. Anong ginawa mo? Nanlalaki mga mata nito dahil sa sinabi ko. Sorry, kasi wala akong maiisip na idadahilan para umalis sila kaagad. Sakto naman pumunta ka. Alam mo, stress na nga ako sa babaeng yun, pati ba naman sa'yo?
I am sorry. Gusto ko lang na makawala sa kanya na mapatunayan dito na wala akong nararamdaman. Sabi ko sa kanya. Kahit na, hindi naman ayos yun na gamitin mo ko. Paano kung makita niya kung nakasama ko si Erwin? Tanong nito. Don't worry, hindi sila magtatagal sa Cebu. Sino ba yun? Tanong nito. Umiwas ako ng tingin. He is Nathaniel Salvatore, anak ng best friend ng mami ko. Sabi ko dito. Tumayo ako, pumunta ako sa may bintana. And he is my first love. Mahal ko siya. Pero hindi pwede. Masyado siyang bata para sa akin at ayaw kong mapahiya ang pamilya ko if ipagpapatuloy ko ang kahibangan kong to. Hindi din ako sure kung nag-iisang nararamdaman namin. Mahaba kong sabi. Alora, kung mahal mo, ipaglaban mo. Humarap ako sa kanya. I can't. Age doesn't matter. Alora, kung mahal mo isang tao, you need to fight for him. Dapat ipaglaban mo siya. Paano kung ako lang ang nagmamahal sa aming dalawa? Tanong ko dito. At least lumaban ka. Pinaglaban mo siya. Kung talagang wala siyang gusto sa'yo, siyang kusang lalayo sa'yo. Natatakot ako, Jeff. Baka mabaliwalang nararamdaman ko. Lumapit ito sa akin, pinaharap niya ako. Fight for him. Ilaban mo siya. But... No buts? Putol nito sa sinasabi ko. O siya, aalis na ako. Pag-isipan mo ng sinabi ko. Umupo ako sa swivel chair ko. Gusto kong pag-isipang mabuti ang sinabi ni Jeff sa akin. Ayaw ko sumugal na wala akong mapapala. Next year, pasukan na, kaya kailangan kong umuwi sa Mindanao. Napabuntong hiningan na lang ako, hindi na talaga siguro maiiwasan ang pag-uwi ko sa araw na yon. Siguro, dapat ko nang tanggapin na magkikita at magkikita kami ni Nathaniel. Abala na ako sa pag-aasikaso ng may kumatok. Pasok! Sigaw ko mula sa loob. Biglang sumungaw ang ulo ni Jenaline. Jen, what are you doing here? Tanong ko kagad dito. May nakikita kong lungkot sa mga mata nito. What's the matter? May problema ka? Tanong ko ulit dito. Umupo ito. Tulungan mo ko, Alora. Nanlaki biglang mga mata ko. Anong klaseng tulong? Takang tanong ko sa kanya. Ayaw ko sa kasal na to. First marriage, arranged marriage ang kasal namin. Hindi ko siya gusto, sabi nito sa akin. What? Gulat kong sambit dito. Paano nangyari yun? Akala ko gusto mo siya. Hindi, may mahal akong iba at hindi siya, Laura. I am sorry, Jen. Hindi ako makakatulong sa'yo. Bigla itong nanlumo, laglag ang mga balikat. Akala ko kasi matutulungan mo ko, nagbabakas sakali ako. Kaya sa'yo ko lumapit. Umiiyak nitong sabi sa akin. Bigla akong nabahala, hindi ko alam ang gagawin ko sa sitwasyon ngayon ni Jenaline. Tumayo to. Sige, aalis na ako. Paalam nito sa akin. Jen, please, wag mong ituloy. Pigil ko dito. Nilingon niya ako. May ngiti sa labi nito pero hindi abot sa mga mata. Siguro hindi talaga nito gustong kasal na yon, pero wala akong magagawa. Hindi ko matutulungan si Jenaline. Napaupo ko bigla sa swivel chair ko. Bigla kasi ako nanghina sa nalaman ko ngayon. Alam kayo nila Susi to, ayaw kong pangunahan si Jan. Nandito na kami sa simbahan. Ngayon ang araw ng kasal ni Jenaline. Alam kong darating si Jan, may isang salita ang kaibigan kong yon. Tanggap na nitong kapalaran niya. Bumukas ang pinto ng simbahan. Isa-isa kaming pumasok as a part of the entourage. Dahil nga kaibigan kami ni Jan ay parte kami sa kasal na to. Wala akong partner dahil yun ang gusto ko. Malapit na ako sa may altar at nakita ko si Nathaniel. Nathaniel is the best man of Carlo, ang groom ni Jan, na kaibigan ni Nathaniel. Nagtamang aming mga mata, bigla na lang iparabang nag-slow motion ng lahat. Bigla na lang ako nagising na tumunog bigla ang isang kampana. Tinignan kong kampanang tumutunog, bigla'y kinabahan ako. Pumunta na ako sa hilera ng mga bridesmaid at kasama sa entourage ng kasal ni Jan. Napalingon ako sa pinto ng simbahan nang bumukas ulit yon. Doon at lumabas si Jan. Naglakad dito papasok sa simbahan. Alam kong hindi ito ginusto ni Jan na may kasal sa taong hindi nito mahal. Nakahinga ako ng maluwag nang nasa harapan na si Carlo at si Jan. Nagdadalawang isip si Jan na tanggapin ang kamay ni Carlo. May nakita akong kislap sa mga mata ni Carlo. May pagtingin si Carlo kay Jan at hindi yun alam ni Jan. May nalaman din ako kagabi tungkol kay Jan at Carlo ayon kay Susie.
Talagang mahal ni Carlo si Jan, kaso nga lang pinaglaruan daw ni Jan ang damdamin ni Carlo at ayon pa kay Susie, pwedeng revenge ang kasalang ito dahil sa ginawa ng kaibigan namin kay Carlo. Natapos ang kasal, hindi na ako pumunta sa reception dahil napauwi ako nang wala sa oras sa Mindanao. Ang sabi ni Ate Erica ay inatake daw si Mami. Kaya agad akong umuwi, nagpasundo ako sa chopper. Tatawagan ko na lang si Aline. Hindi ko pa alam kung anong dahilan kung bakit inatake si Mami. Hindi ko maintindihan ang sinabi ni Ate Erica kanina sa phone. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.